Eto mga sangkay, may bago na naman po tayong pasabog ngayon. Okay. Grabe, daming balita ngayon mga sangkay. Sana ayos lang po kayo dyan. Pero ito, good news to para sa atin. Itong pag-uusapan natin ngayon. At sa tingin ko naman, deserve po ito ng mga Pilipino na malaman. Alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. No, kung gusto nyo lagi pong updated dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito kasi ang balita ngayon. Kanina, nagpasabog si PBBM. Ito yung pasabog ni PBBM, di ba? Ito, pakinggan po natin. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. 8 congressman. Naku, yari dito. May 8 na congressman ang naninilikadong makulong. 8 mga sangkay. Grabe ka na, BBM. Talagang tinodo-todo mo na yung laban mo, laban sa korupsyon. Pati ito, talagang tutuluyan na ata mga sangkay ito, mga corrupt na ito, yung mga buhaya, mga sangkay. Well, marami pa to. No? Yung iba dyan, mga medyo-medyo pa lang. Yung iba, natututo pa lang. Pero ito siguro, ito po yung mga pangalan na nababanggit ngayon o mga mababanggit kasi hindi pa po inilalabas eh. Yung mga pangalan, mga sangkay, malamang mga matatagal na po ito. Na may-ari ng mga construction company. Oh, ito po yung mga congressman na may-ari ng mga construction company. Paano nagawa yun? Paano nangyari yun? Bawal yun eh. Di ba mga sangkay? Pero bakit nakakalusot? Ibig sabihin, matagal na po talaga yung sistemang ganito. Mga congressman, may-ari ng construction company. Tapos sila maghahakot sa mga proyekto ng pamahalaan. Hindi ang gagaling nila. 'Di ba? Na may proyekto sa DPWH. Ang kinakatakot ko dito na part, mga sangkay, kung ilaglag si PBBM nito mga congressman, tapos ipa-impeach. Kasi yan po yung pinakalusot ng mga loko-lokong yan. Di ba nga corrupt na yan? Kailangan nilang burahin si PBBM. Nang sa ganun, kapag pumalit na si VP Sara, ligtas na po sila. Grabe, no? Kasi maiipit po sila dyan eh. Malamang sa malamang, pag natunugan na nila na yung pangalan nila ikasama sa listahan, gagapangin na po nila yung Kongreso. At di ba nga po, mga sangkay, itong mga DDS talagang gustong ipa-impeach si BBM. Pag nangyari yun, mga sangkay, absuelto ang mga siraulo. Absuelto yung mga magnanakaw. Lastly, meron po. Okay. Ngayon, ito yan, mga sangkay. Yan yung pasabog ni PBBM. Ngayon, ito na ang nangyari. Breaking news! The DPWH and the ICI have formally recommended to the Ombudsman the filing of plunder, graft, and direct bribery charges against 8 contractors tied to the flood control scandal. 8 mga sangkay na mga contractors ito. Ang lulupit nyo, kakapal na mga pagmumukha ninyo. Ang gagaling ninyo. Congressman kayo, tapos may mga ano kayo? May mga construction company, tapos kayo naghahakot ng mga proyekto from DPWH. Mga buhaya talaga. Di na nahiya mga sangkay, di man lang sila kinliabutan. Sa bagay, kapag mga eksperto, marami po talaga mga politiko, ginagamit yung pagiging politiko para mapalago yung kanilang mga negosyo. May kilala kayo dyan. Diba? Sa Senado pa lang, mayroon dyan.
May may isa nga pong senador, 'di ba? Pamilya niya. Kasama po sa may ugnayan kay itong number one ba? Mga sangkay na mga contractor, itong mga diskaya. Tapos pamilya niya, sarili niyang pamilya, mga contractors, ang lupit, 'di ba? So ito, 8 po ito mga contractors. Ito yan, mga sangkay. Ang ICI at DPWH ay maghahain na. So ngayon, naghain na nga po, mga sangkay, ng ebidensya sa ombudsman laban sa 8 congressmen na may-ari ng construction companies na may proyekto sa DPWH. Mga kasong inirekomenda, plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest. Kapal na mukha ng mga loko no? Grabe sila. Andyan na ba si Martin? May nagtatanong dito. Andyan na ba si Martin? Wala pa. Hintay-hintay lang po tayo. Ang ating presidente, hindi po ito katulad dati na presidente. 'Di ba? Naalala nyo, mga sangkay, si Duque, prinuteksyonan kahit po sandamakmak na po yung issue. Hindi po. Ito kahit pinsan, kahit pa kamag-anak, kahit tropa, ilalaglag kung may kasalanan. Makakasuhan lang sila. Ang tanong, kung makukulong ba? Ako naiintindihan ko yung mga ganitong klaseng tanong. Kasi sa Pilipinas, kapag ka nakakaangat ka sa buhay, kapag makapangyarihan ka, nakakalusot ka eh. Kahit malala yung kaso mo. Lalong-lalo na po sa yung hustisya sa Pilipinas, di ba? Napakabagal. Tapos abutin ulit ng siyam-siyam ang kaso hanggang sa maabsuelto. Eto, naiintindihan ko to. Itong mga ganitong klaseng comment, naiintindihan ko yan. Kasi nga po, sanay na sanay po tayo. Kumbaga, very common ito sa Pilipinas. Na kapag makapangyarihan, kapag politiko, nakakalusot. Ito yung dapat pagtuunan ng pansin ni PBBM. Yun yung reason, sabi ni BBM, di ba? Hindi natin minamadali kasi gusto natin maipon yung ebidensya. At kapag punong-puno ng ebidensya, hindi na po sila makakatakas. Di ba, mga sangkay? O, ayan. Asa na si Belica? Naghahanap siya ng buhaya, di ba? Kahit sila, hindi naman po nila nagawa ito eh. Alam niyo, si PBBM lang nakagawa nito. Wala pong nakagawa nito. Mga congressman makakasuhan. Kung senador, mga DPWH officials. Naku. Si BBM lamang po nakagawa niyan. Yun, yung sinasabihan nilang weak at bangag, eto po, may nagagawa at humaharap sa laban. Hindi po katulad sa mga nag-aakusa, mga duwag. 2020, nilabas na po ito. Na ganito nga po karampant sa DPWH pero walang ginawa. Di ba? Wala silang napakulong. May naalala ba kayong may napakulong? Ay, naku po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Ito po, meron po tayong YouTube channel na Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.